29 na estudyante sa Davao del Norte isinugod po sa ospital dahil sa inalang food poisoning. Investigasyon isinasagawa na ng mga otoridad. Pakinggan natin ang report ni June Soter ng Action Radyo Davao. Isinailalim sa investigasyon ng mga health and law enforcement authorities ang hinihinalang food poisoning na nakaapekto sa 29 na estudyante ng Tunalian National High School sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ayon sa Municipal Health Office, isinugod ang mga estudyante matapos makaranas na matinding pananakit ng tiyan, pagduduwal, tuloy-tuloy na pagsusuka at pagkahilo. Dinala muna ang lahat ng 29 na estudyante sa Santo Tomas Rural Health Unit para sa pagsusuri. Sa mga ito, 18 ang na-refer sa Davao del Norte Hospital, Carmen Zone, 4 sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City at 1 sa pribadong pagamutan. Samantala, 6 na estudyante ang pinayagang umuwi matapos maklear ng mga doktor at wala na ipinakitang sintomas. Tiniyak naman ng Department of Health, Department of Social Welfare and Development at Municipal Government of Santo Tomas na sasagutin ang medical expenses ng mga apektadong estudyante upang hindi na magkaroon ng bayarin ang kanilang mga pamilya sa mga ospital na tumanggap sa kanila. Kasabay nito, nagsagawa ng inspeksyon ang Municipal Epidemiology and Surveillance Unit kabilang ang campus canteen at mga food vendor sa paligid. Kumuha rin ang mga otoridad ng food samples na isa sa ilalim sa laboratory testing upang matukoy ang posibleng pinagmulan ng contamination. Patuloy naman ang koordinasyon ng Santo Tomas Municipal Police Station sa school officials, health personnel at iba pang ahensya upang alamin ang buong pangyayari. Nanawagan ang mga otoridad sa publiko na iwasang magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon o haka-haka sa social media habang inihintay ang resulta ng laboratory test at medical assessments. Ito si June Soter sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang